Una po sa lahat, ako po ibabati muna ng Happy New Year. Happy New Year po sa inyo. Happy New Year din po. Ano bang gusto niyo makamit ngayon ay 2025 na? Ano lang po, maging financially stable, saka ano po, mentally stable po. Pati po maging ligtas lang po yung ako, pati po yung mga mahal ko sa buhay this year. Sa tingin mo, kayo ba may trust issue sa mga tao sa panahon yun? Hindi na ba kayo magtiwala sa isang tao? Medyo po. Bakit? Kasi po, dumadami na rin po yung mga nagiging sinungaling eh. Kahit personal po sila nang nagsasabi. I see. Pero tanong ko lamang, paano mo malalaman kung isang tao po ay mapagkakatiwalaan talaga? Kapag genuine po talaga sila. Pag genuine. Ito ba may kinalaman ba ito? Kailan ba magkilala mo yung tao sa loob ng isang buwan, 6 na buwan, isang taon? Meron ba kinalaman ang panahon dito? O depende na yan? Depende na rin po. Parang nararamdaman mo na lamang. Opo. Mga ganun. Ito, tanong ko lamang, mahilig ba kayong manood o magbasa ng balita? Minsan lang po. Minsan. Familiar ka ba sa Generation Beta? Hindi po masyado. Okay lang, bigyan lang kita ng mabilis lang ng paliwanag. Ngayon po kasi ngayong 2025 ay bagong taon, ay bagong henerasyon na. Ang tawag po ngayon dito ay Generation Beta. Ito po yung mga tao na pag pinanganak sila sa taon na to, busog na po sila sa cellphone, computer, laptop, internet, at ngayon po ay ang AI. Familiar ba kayo doon sa AI? Opo. Ibig sabihin, isusubo na lang talaga sa kanila, yun na lahat-lahat. Simple lang tanong ko lang po sa inyo. Ano bang gusto niyo ba sa buhay? Ngayon o ang dati? Dati po. Bakit kaya? Kasi po, ngayon po, parang mas dumadami yung mga nagiging problema. Mas nagiging problema. Pero sa tingin nyo kaya, kung kayo mabibigyan ng pagkakataon, sa tingin nyo, kailangan pa natin dagdagan ng technology? O sa tingin mo, so okay na to, sapat na talaga ito? Okay na po to. Sa lahat ng mga technology naranasan mo, ano yung pinakagusto mong nagamit mo talaga? Technology po as in gadgets? Mga gadget, mga nagagamit mo talaga. Ano yung pinakagusto mo talaga? Cellphone po. Cellphone talaga. Bakit kaya? Mas madali po siyang gamitin. Mas madali siyang gamitin. Ganito po, kung kayo po mabibigyan ng pagkakataong magbigay ng mensahe, alam mo gusto mong sabihin sa mga taong ipapanganak itong 2025 na kung saan lahat ay puro yung mga technology na, lahat-lahat na, alam mo gusto mong ipayo sa kanila? Dahil bagong henerasyon na sila. Huwag po masyadong mababad sa gadgets, pati po sa AI. Yun lang po. Ganun. Okay, ganito. May iba akong mga kanito na tanong, mas madali po ito, sundan lang po ito, no? Tanong ko lamang, kayo ba isang mabuting tao po? Masasabi ko po. Kung ilalagay po sarili natin from 1 to 10 sa pagiging mabuting tao, 1, sobrang yung masama daw, or 10, sobrang yung mabuti. Saan niyo po ilagay sarili niyo from 1 to 10? Mga 7 po. 7. Para sa inyo, ano ba yung sabihin ng mabuti? Hirap po explain eh. Mahirap siyang i-explain talaga? O kaya ganito na lamang. Mahilig ba kayo magbasa ng dictionary? Hindi po. Pero pag search kay Google, pag hindi mo alam isang salita. Po? Nag-search ka ba kay Google pag hindi mo alam yung isang salita? Opo. Okay, ganito lamang. Bigyan ko ng konting trivia. Sabi kasi sa dictionary, para masabi na good o mabuti isang tao, ito po pala may kinalaman sa ugali. Sabihin, ugali ng isang tao, dapat wala siyang ginagawang masama, wala siyang ginagawang krimen, at wala siyang sasaktan na tao kahit sanggol. Ngayon, tingnan natin po itong mabibig sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Yan ba problema? That is guilty kasi yan po matututo ng isang bata ang magsinungaling. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, nangopya sa klase mo ng exam or quiz o nagpakopya o iba pa? Ang witness niyo ay ang Panginoon. Opo. Imagine mo kunwari, nandiyan yung police station sa hindi kalayuan, sa totoong buhay, ubos tayong lahat. Walang interview, walang mangyayari kasi kayo ay guilty talaga noong pa man. Yun nga lang, kaya lang daw tayo nakakapagnakaw ay dahil wala yan sa presyo. Natutokso lang tayo, so wala tayong pinagkaiba. Sa ibang taong nagnanakaw talaga ng 1,000,000 o iba pa. Yan totoo, lahat po tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba yung nakaranas na maggalit sa isang tao? Opo. Nawawala ba stress nyo pag nagagalit o lalong tumitindi po? Lalong tumitindi po. Diba, imagine mo, kunwari, sasaktan ka ng isang tao, alam naman sabihin mong nakangiti ka po, nakabungis, di ba? Kalokohan naman na sasabihin,
hindi ka nasasaktan, pero sa ng puso mo, parang nanggigigil ka na, gusto mo naman ng pal ng tao or iba pa. Pero dito po, sinasabi lamang, hindi mo kailangang manuntok o pumatay ng tao or magbahid ng dugo. Kailangan mo nang palang magsalita ng masasayat na salita. Don't get me wrong, hindi nyo kailangan po magmura para sabihin nagagalit. Pero ang totoo, lahat po tayo guilty. Kasi pwede pala tayo makapatay ng tao sa salita lamang. O hindi ka nakulong, pero wala rin tayong pinagkaiba sa mga kriminal na dumilim ang paningin nila at nakapatay sila ng tao. Kaya ang totoo, lahat po tayo dito ay guilty. Pero ito po, nire-respeto niyo mga magulang niyo, minsan may mga away po. Minsan may mga away po. Yan nga po kasi pag sabi mo honor your mother, father, kasi dapat walang away, walang issue. Imposible po yan. Siguro nung tayo bata, gusto natin ng candy, ayaw na magulang, magwawala, tantrums, o yung ayaw natin, nagwawala tayo. Parang hindi natin nire-respeto ang magulang. Ang totoo, lahat po tayo guilty. Lilinawin ko po, hindi ko kayo hinusgahan, hindi ko kayo tinatakot, hindi ko kayo sinisiraan. Dahil yung tanong na yan ay parehas po sa bawat isa sa atin. Pag po tayo namatay, hindi po ito pananakot at haharap tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon. Sa tingin nyo kaya, kayo ba ay guilty o innocent po yung tao? Guilty po. Saan kaya tayo pupunta kung sakali? Sa langit ba tayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Nasa Diyos na po yun eh. Aso sa kanya na lang talaga. Okay, kunwari bigyan natin mabilis na halimbawa. Kunwari may isang kriminal, hindi ibig sabihin kayo yung tinutukoy ko ha. Nagnakaw siya ng pera sa bangko, nahuli siya ng pulis. At ito po sasabihin niya sa judge. Judge, guilty po sa gawang kasalanan. Pero kayo na po ang bahala kung sa tingin niyo ako po talaga guilty o makukulong na talaga ako. Kasi may nagawa naman akong kabutihan, pero nagkamali po. Pero sabihin ng judge, dapat alam mo na pag may nagawa siyang kasalanan, kailangan niyang pagbayaran, kailangan pa siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Ngayon, ito pong problema. Sabi kasi sa Bible, o ang salita ng Panginoon, parang ganito yan sinasabi. Ang mga tao na sinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, o hindi nirespeto ang magulang, o iba pong mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makarating sa langit, hindi makikita ang kare ng Diyos, kung hindi, katapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Simple naman po ang tanong ko lamang. Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y nag-aalala na maaaring kayo po ay sa hell pupunta, pero hindi lang po kayo, lahat po tayo. Kasi may nagawa talaga tayong kasalanan, kahit isa sarap ng Panginoon. Kayo ba'y nag-aalala po dito? Opo. Ano man po mangyari, lahat po tayo mag-alala. O maaaring hinihintay po kayo dito, nagpapalipas ng oras, wala naman sigurong masama itong sasabihin ko po dahil para po sa inyo. Maaaring biglaan po itong interview, pero wala naman sigurong masama magbigay ang mabuting intensyon. Kasi para sa inyo po yan. Tanong ko lamang, kayo ba'y natatakot sa kamatayan? No po. Kung kayo mabibigyan ng pagkakataong mabuhay ng mahaba, ilan pa kayang taon? Ano po, basta makabayad lang po ako sa sa mga ginawa sa akin ng mga magulang ko. Like 100 years kung kaya? Opo, kung kaya po. Pero tanong ko lamang alam niyo ba hanggang kailan kayo magtatagal dito? Hindi po. Yan nga pong problema. Hindi po ako manghuhula, huwag kayong mag-alala. Hindi po ako nananakot sa inyo. Pero kahit sino pwedeng mamatay talaga sa atin. Huwag naman sana pag uwi nyo, bigyan kayo kasagasan ng sasakyan. O huwag naman sana sa gitna ng interview, biglang bumagsak ito ating kinatatayuan. Hindi ko kayo tinatakot. Pero ito kasing problema. Pwedeng dumating ang araw na hindi natin pala kakampi ang lugar. Akala mo safe. Tapos yung pala hindi. Akala mo, ordinaryong oras naman. Yung pala, nasa kabaw na tayo. Hindi ko kayo tinatakot. Kasi ito po yung totoo. May puti, may itim. Tama po ba? Opo. May kanan, may kaliwa. Opo. May buhay, may patay. Meron po. Ang isang tao po magsasabi na hindi yan totoo, iniloloko lang niya, hindi lang niya sarili, pati ang kanyang buhay mapapahamak talaga. Kasi yun yung totoo. Lahat po tayo may expiration ng buhay natin. Yun nga lang, pag po tayo namatay at haharap tayo sa judgment list Panginoon, ang masakit lang po, ang titingnan ng Diyos, hindi lang po yung mabuting ginawa natin. Pati ang ating mga kasalanan pinagagawa. Of course, hindi ko alam kung ano pinaggagawa niya sa loob ng 24 oras, ang Panginoon lang po ang nakakaalam. Siya po ang nakakaalam kung ano nasa puso natin. Yun nga lang, wala siyang pinalampas na kasalanan, kaya sa hell talaga tayo mapupunta. At bagamat nakapag-alala talaga yan, meron naman talagang solusyon. Dito po papasok kapag narinig natin salita na to. Nag-ibig salitang mercy, M-E-R-C-Y. Mercy, opo. Ano po sa Tagalog nun? Awa. Ayun. Kayo ba lagi nahingi ng awa sa araw-araw? Minsan-minsan lang po. Well, naiintindihan ko kasi syempre kung pag wala kang problema, ba't kayo manghihingi ng awa, di ba?
Pero alam nyo ba, sabi sa Bible, ang paghingi po ng mercy o awa sa Panginoon ay dapat araw-araw, parang kada umaga. His mercies are new every morning. Ibig sabihin naman po nito, kahit wala kang problema, pero ngayon ay bagong taon, maraming tao natatakot, anong pwede mangyari sa kanila sa loob ng isang taon, di ba? Nakakakaba naman talaga yun, di ba? Ang punto lamang, pwede tayong humingi ng mercy o awa. Dahil alam ng Diyos, kailangan natin kanyang awa, dahil yan po yung dahilan para magpakumbaba tayo, namin natin tayo po ay mahina, at tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Ibig sabihin naman po, alam ng Diyos, kailangan natin ang Kanyang awa para hindi tayo mapahamak. At pag nangyari yun, dito na po papasok ang lahat-lahat. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapos sa impyerno at tayo po ay makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Sinakripisyo pa sarili niya. Yun nga, di ba? Nagdanang nung December 25 na Pasko, no? Tayo pong lahat ay makasalanan. Di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binuwi siya po yung kanyang buhay, hindi lang sa inyo, sa ating lahat. Wala siyang ginagawang masama. Gusto lang niyang tumulong, pero ito yung masama. May mga tao na ayaw ng katotohanan, ayaw nila may nagmamalasakit, at gusto niya silang masusunod. Yan yung dahilan. Kung si Jesus, hindi lang siya tao, siya rin ni Diyos. Pinahirapan siya, tinorture siya, at pinatay siya at pinako sa krus ng Kalbaryo. Imagine mo, gumagawa tayo ng mga kasalanan, pero si Jesus, wala siyang kasalanan. Dapat tayong mamamatay eh. Pero hindi, buhay kayo, hindi kayo multo. Kasi ibig sabihin lamang, binibigyan pa tayo ng Panginoon ng buhay kahit sa limitasyon ng panahon para makilala natin siya. Yan yung dahilan kung bakit noong 2,000 years ago, matagal na pong natalo ang kasamaan at ang evilness. Nanalo na po talaga ang liwanag. Kaya si Jesus, hindi siya namatay, hindi lang siya namatay, siya rin ay nabuhay sa loob ng pangatlong araw bilang hudyat na natalo pong kasamaan, natalo pong kasalanan, at meron pong buhay na walang hanggan. Kung saan po ang kaligtasan po ay wala sa timabuting gawa kung hindi nasa biyaya ng Panginoon. May dalawang bagay po para makamit yan. Una, nag-ibig ng repentance. Po? Nag-ibig ng repentance. First time? First time mo nag-ibig ng repentance. Pag sabi natin repentance, yan po ay pagsisisi sa kasalanan. Halimbawa, pag may nagawa kang kasalanan o pagkakamali, hindi lang yan basta sorry. Ibig sabihin, hindi mo dapat yan uulitin araw-araw para hindi natin nagagawa yung kasalanan. Para sa sakit, di ba gusto nyo laging gumaling? Opo. Sa tingin mo, pag ikay nagkasakit, mapunta kaya ka dito sa lugar na to? Hindi po. Siyempre, ang hirap, no? Kasi ibig sabihin, hindi natin nagagawa lahat-lahat. So, parang hindi mapurnada o masira ang ating araw-araw na gawain, dapat hindi tayo magkasakit. Sana gayon din po, pag po tayo ay gumagawa ng mga pinagagawa natin, sana hindi gumagawa ng kasalanan. At kung makagawa man tayo ng kasalanan, pagsisihan po natin talaga o lumayo sa tukso o sa kasalanan. Babaguhin ating puso at isipan. At ang isa po ay ang pananampalataya or faith sa Panginoong Hesus lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin dalawang bagay na yun, ay check, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at tigit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdala natin, mayroon pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, mayroon pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron akong mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Kayo ba may Bible sa bahay po? Meron po. Binabasa niyo ba araw-araw? Hindi po araw-araw. Bakit kaya? Pag busy po. Busy. Ganito lang yan. Bigyan kita mabis na tanong. Pag ikay nagugutom, anong gagawin mo? Kakain po. Di ba araw-araw yan? Kahit busy ka, pag nakagutom ka, kakain ka talaga araw-araw. Opo. Sana ganito po kung sa Bible. Sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw kasi yan po ay parte po ng ating buhay dapat. Makilala natin ang Panginoon, siya malugod natin habang buhay. Dahil ang bad news po, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po taga tayo ay sa hell mapupunta. At nakakatakot po yun talaga kasi ibig sabihin, walang humpay na kalungkutan at hignapis. Kasi ibig sabihin, lahat tayo palpak talaga. Kasi sabi sa Bible, walang sino man talaga mabuti kahit isa. Ibig sabihin, kung sasagutin mo ikaw isang mabuting tao, huwag mo ikahiya kung sabi mo hindi ka mabuting tao. Kasi mataas ang standard ng Diyos eh. Opo. Ang mabuti lang naman talaga ang Diyos. At ang gusto ng Panginoon ay sumunod sa kanyang utos. Ang problema, lahat talaga tayo ay guilty po talaga. Pero mabuting balita, maraming po maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Meron talaga mapunta sa hell, pero marami naman po maliligtas. Sila maliligtas
kapag sila ay nagsisi sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesus lamang, ay pwede silang maligtas agad-agad, pwedeng ngayon, sa biyaya ng Panginoon. Ibig sabihin po nun, sila ay bibigyan ng bagong katauhan at karakter, at dahil doon, meron na pong pag-asa at meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala na naman po. So kung ano yung katanungan, ako po ay babati po ng Happy New Year po sa inyo. Happy New Year. Maraming salamat po sa oras po nito. God bless po sa inyo. At kayo po ay mag-ingat po. Thank you po. Thank you po.